Hey guys, welcome to my channel. So as promised, ito na yung continuation ng gun collection video ko. So dito tayo sa rifles. Masyadong marami, so i-breakdown na lang natin, no? Paghiwalayan natin surplus rifles, tapos modern rifles, tapos last yung mga 22 LR rifles. So yan, para mas organized tayo. Ang dami kasi, matatagalan tayo masyado. So to begin with, surplus rifles, simulan natin sa Chinese Type 53. Chinese Type 53. It shoots the same round with my Mosin Nagant 9130 7.62 by 54R. So actually yung bolt nila interchangeable, pwede mong pagpalit-palitin. Gagana. Pero ito, carbine version siya, oh. Maliit lang siya, may clay. No, may clay lang siya. Kaya, and at that time, nung dumating to sa US market, flooded yung market, sobrang dami, kaya sobrang mura. Wala pang isang Benjamin ang presyo, kaya bumili ako. And then, bumili pa ako ng isa, dalawa. Na-disappoint lang ako doon sa FFL dealer, niloko ko eh. Kaya hindi na ako ulit bumili. Paano niloko? Yung pangalawang bili ko, eto yata, yun eh. So, saan yung Chinese Type 53 ko? Hindi, ito isa pala. So, ito yung una kong binili. Sabi ko, okay naman yung condition. Hindi wala naman masama. So, sabi ko, bibili ulit ako. Yung pangalawang bili ko, yung box, may butas na, nabuksan niya. Sabi niya, binuksan ko yan kanina para tignan yung serial number. Talaga. Hindi, nagtiwala naman ako. Tapos, nung nauwi na ako, sabi ko, ang pangit, daming gas-gas. Ang pangit ang condition. Tapos, nung chinek ko, iba yung serial number. So, ibig sabihin, pinagpalit niya yung serial number. Pinagpalit niya yung barrel ko sa iba. Siguro, meron siyang Chinese Type 53 na ito nga masagwa ang itsura, pinalit niya sa akin. Nireklamo ko sa gun store, tinanggal na siya sa listahan nila eh. Ewan ko, may nagsabi nga ng isa kong dealer, no, against the law yung ginawa niya. Delikado yun, kaya ewan ko, sana nga nakulong yung lokong yun o natanggal yung license eh. Well, anyway, ito Chinese Type 53, it shoots the 7.62 by 54R. Mamaya papakita ko sa inyo yung cartridge. Maganda siya, dual purpose eh. Pag naubusan ka ng bala, pwede mong gamitin yung bayonet. No? Dalawa kasi hawak ko. Pwede mong gamitin yung bayonet. Pwede rin sa zombie apocalypse to. No? Ayan, mahaba yan. No? Ibig sabihin, masusundot mo ng ganun bago makalapit sa'yo. Ayan. Matching ang ano nito, serial number. Ang butt plate nito, may serial number. Ang bolt may serial number, ang trigger pack may serial number, I think pati yung barrel. So, yan. Pag nagko-collect ka, kasama yun sa tinitignan nyo kung nagmamatch yung serial number. Kasi kung hindi, pira-piraso lang yan na pinagsama-sama nila. Gagana pa rin naman, kaso syempre, mas gusto mo yung original from the factory. So, eto guys, 7.62 by 54R, no? Chinese Type 53. So, technically, variant siya ng Mosin. No? Mosin na ganit din siya, pero carbine version. Carbine version. Okay? Next! Yan, dalawa. Ay, oh. Yung Carcano. Na-inspire ako nito nung bumisita kami ni Charles doon sa isang gun store na parang museum. Nakita ko ng Carcano. Sabi ko, bimili ako ng Carcano. Kasi may historical significance siya eh. Ito yung ginamit nung Lee Harvey Oswald kay JFK, no? So, having owned this, kahit hindi ko pa ito naipuputok, sigurado na ako na parang impossible shot yung ginawa niya. Very crude yung design, very crude yung sight. Ang ikli nga lang ng sight eh. Paano ka magiging accurate ng ganong kalayo? Diba? Tapos moving target pa, tapos nasa taas siya ng building. Hindi ko talaga alam paano niya nagawa yun. Kaya, hindi kaya totoo na mayroong second shooter? I don't know. Pero, kahit matanda na to, surplus rifle, gumagana pa rin. Yun nga lang, weird ang caliber nito. Carcano yung bala. Kaya, wala naman akong balak iputok to. Dagdag lang sa collection ko. Pwede ko rin siya ipamana. Kasi, darating yung time, wala ka na rin mabibili nito. And this will be part of history kasi ginamit nga to sa JFK assassination. So, I like this so much. Bumili ako ng isa pa. Kaya nabwisit ako doon sa seller nito online, no? RTI.
Nung dineliver, eto sabi ko, ang pangit ng kuno, ano, daming crack, walang bayonet, walang butt plate. So nireklamo ko, sabi ko, ba't gano'n sa picture nyo, kompleto? Hindi, tignan mo yung description. Sabi ko sa description, wala naman sinabing walang butt plate. Kaya pinadala nila ako ng butt plate. So kahit pa paano, nakompleto na yung rifle, wala lang siyang bayonet. Pero at least magagamit mo na siya na maayos as a rifle kahit walang bayonet. Pag bibili ka ng bayonet na to, napakamahal, mas mahal pa sa baril. Kasi collector na collector edition, collectible na siya So yan, dalawa din yung ko, yung Carcano, and next, eto na yung Nagant 9130 Nagant. Di ko na mabasa kung saan to, pero siya, round receiver. Ito yung receiver niya, round. So ibig sabihin, ginawa to during wartime kasi mas magaganda daw yung mga hex receiver, ginawa yun bago magkagera, mas pulido. During wartime, nagmamadali sila, yung mga Russians gusto nila mag-produce ng maraming baril, kaya dalian, kaya hindi ganong na-finish, hindi ganong natanggal yung mga rough edges, mga ganon, parang crude, kasi nga minadali. Pero these fires, pati yung isang carbine na Chinese Type 53, ito ang bala guys. Ang laki ng projectile. So 7.62 by 54R. R ibig sabihin rimmed. Rim parang revolver. So technically pwede kang mag-invento ng revolver. Ito ang bala. Ang lakas. Ang lakas, no? So 7.62 by 54R. Yung 308, 7.62 by 51. So ang 308 mas maliit dito. Ang mas tatapat yata dito yung 30 yard 6. Nakalimutan ko na yung actual size ng 30 yard 6. Kung may malapit sana akong cellphone. Alexa, what is the size of the 30 yard 6 caliber bullet? From answers.com, the 3206, say 30-06, fires a bullet that is 7.62 millimeters in diameter. 7 point, alam po nga anong size. Anyway, comment down below kung ma-search nyo kay internet, no? Ayan, ito yung bullet niya. So, meron din ako nakita sa YouTube, ginamit niya to pang hunting ng baboy ramo. Kayang-kaya nitong patumbahin ng baboy. Ang laki, no? Mas malaki pa sa hinliliit ko 'Di ba? Kita nyo, tatalsik sa yan. Pointed bullet. And regarding sa gun law sa Pilipinas, RA 10591 or yung interpretation, hanggang 7.62 daw kayo. Hindi ko alam anong 7.62. 7.62 by 54R. Pwede ba kayo dito? No? 7.62 naman to 7.62 by 54R. Anyway, so kompleto to. May kasama tong detachable na bayonet. No? Tsaka ito cleaning rod. May kasamang sling. May kasama tong oil container. Nagustuhan ko yan. Bumili pa ako ng isa. Pero ito, hex receiver na. Binili ko na to online. Buti nakakita pa ako. Yan, mas pulido ang gawa pre-war. Ibig sabihin bago magkagera, mas magaganda kasi hindi sila nagmamadali. Kita nyo nga, meron pang Russian writings dito. Hindi ko nga hindi mo yan mababasa Pero ito ang tinitignan dyan, hex receiver. Mas mahal, mas hinahanap ng mga collectors. Ito, minor lang yan. Kailangan lang i-reblue. Pero matching din ng serial numbers, ng butt plate, ng bolt, tsaka ng trigger group, trigger pack. Tsaka, nyo talaga ma-appreciate nyo yung gawa. Nung unang panahon, mas matitigas yung ginagamit nilang kahoy, hardwood. Plus yung metallurgy ng bakal. No, matagal kahit matagal na matibay pa rin. Ito guys, meron ako nakita ngayon, may letter Z. Alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng letter Z, di ba? Russian 'yan. Kaya yung mga tangke ng Russian ngayon, di ba, may letter Z. So, nag-iisip ako, sabi ko, sino kayang gumawa nito? Yung soldier o yung factory? Baka factory kasi letter Z ang ng Russia Letter Z yan. Okay. Ganda rin. Yan, eto siya.
Enemy at the Gates. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo, napakagandang pelikula. Ito yung ginamit nila doon ng mga Russians, yung tamatakbo, si isa may dalang bala. Pag namatay daw yung may dala nito, ikaw nang gagamit. Tapos yung sniper nila, gumagamit na may scope na naka-attach dito sa receiver. Kaya yun, originally from the factory, naka-attach yun eh. Kasi mahirap mag-attach dito ng scope. Kita nyo nga to. Kaya ito, baka i-abandon ko na tong project na to. Baka hindi ko na to lagyan ng scope. Balik ko na lang sa dati. Andyan pa naman eh. No? Hindi ko lang mahanap yung yung bolt sa ko nilagay. Anyway, so yan na. Ay, sorry. Yan na yung dalawa natin. No? Dalawa. And last but not the least, ginawan ko to ng video. Na-inspired din ako last time nung nakasama ko si Charles. Nagpunta nga kami dun sa gun store na parang museum kasi nakita namin to, no? Yung Chilean Mauser. Sabi niya, tas yung sa akin, walang bolt at that time, walang sight. Sabi niya, kung ako yan, hindi ako titigil hanggang di ko makumpleto yan. Kaya naghanap ako sa eBay. Ayan. Meron siyang nakahanap ako ng bolt. May tumatawag, gabi na. So, operational na to. Tapos, nakahanap din ako ng site na ina-attach dito. Pwede na siyang gamitin. Ayan. Pwede na siyang gamitin. And binalang ko siya ng leather sling. Mura lang. Galing California. So, ayan na siya. Kompleto na. Wala na ako idadagdag dito. Masaya na ako. No? Sling. Nakalimutan ko na naman kung anong caliber. Weird kasi ito eh. 7.57. No? Nireborn nila to sa 308. Yun lang ang alam ko. So, pwede na akong pumutok ng modern cartridge. Ito yung Chilean seal. Seal ng Chile. Yan. Museum quality na rin to. Museum piece. Kaya, nakakatuwa. Kita nyo rin yung hardwood na ginamit nila. Kita nyo, maitim, no? Pero matigas yan, makunat. And then, yun nga, metallurgy, yung bakal nung unang panahon. Matigas. Matibay. So, yan guys, part ng collection ko, mga surplus military rifles. Ginamit talaga ng gera, and bago mag-gera, yung isa, Pero, ito, baka ginamit din to ng gera. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, please click like and subscribe kasi para malabanan natin yung algorithm ni YouTube. No? Sa algorithm ni YouTube, yung mga ganitong content, hindi niya sinasuggest eh. Ayaw nila ng mga ganitong content. So, pero pag nagla-like kayo, nagko-comment, no? Especially nagso-subscribe, mas malalabanan natin, mag-a-appear siya na mag-a-appear sa suggestion sa other YouTubers. That's it guys. Thanks for watching. Bye.